Ngayon po ay pag-uusapan natin ang common challenges when it comes to biblical counseling. May mga challenges po talaga na kinakaharap din tayo na how are we going to overcome those challenges sa pamamagitan po ng pagsagot o pagtugon sa kanilang mga problema. So yun po ang pag-uusapan natin. Yan po. Life is full of struggles. Amen ba? Marami tayong mga struggles. Now, alam niyo po, tayo po bilang mga small group leaders o mga disciplers, we are going to face a lot of struggles ourselves. Pero hindi lang yan. We are also going to face a lot of believers who are facing deep emotional and spiritual battles. Ano yun? Forgiveness, guilt, fear, marami pang iba. And sometimes these problems are resistance to change. Yun ang pumipigil sa atin o sa ating mga kapatid para magbago. May mga damdamin, paniniwala o kinagawian na nakakapigil minsan. Ngayon tayo bilang mga biblical counselors, ang tawag sa atin actually is towards helping this so that they will experience healing, restoration, transformation through God's Word, the truth. So ang counseling po, hindi ito walang challenge. There is always challenge in biblical counseling. Nakuha niyo po? So how are we going to overcome such challenges? So, meron pong 8 common biblical counseling challenges na isi-share ako sa inyo ngayong gabi. And I'm going also to share how we are going to address each challenges. Ito yung common, very common. Marami pong mga challenges pero ito pong isi-share ko sa inyo, parang common nangyayari ito. Madalas mapapansin niyo po, maraming mga tao ang nagfo-fall sa categories na ito, itong 8 challenges na ito. Tapos, hanapan po natin, paano ba natin siya i-address? Yan. Okay, number 1. Number 1 challenge is the challenge of dealing with unforgiveness. Dealing with people who are not ready to forgive. Many counselors struggle with unforgiveness. Bakit? Kasi sa nakalipas nilang panahon, marami silang mga sugat at yung mga sugat nila malalalim from their past experiences. And holding on to these experiences, nakadevelop na sa kanila ng bitterness. At yung bitterness na yun, minsan yung self-pity, yung sama-sama, yung galit, yung takot, namuo sa kanila yung gantong klaseng emotional struggle, or I should say spiritual struggle, and these are needing emotional or spiritual healing. Ano po yung unforgiveness na ito? Ang unforgiveness na ito actually ay nagdudulot para yung isang tao ay matanikala. Kung kayo po ay naka-attend na nung seminar na 70 times 7, doon po makikita niyo ng isang taong hindi nagpapatawad ay nakatanikala pala siya o nakakulong sa kanyang hindi pagpapatawad. And so therefore, that person actually is experiencing or receiving some torture from the torturer. Ngayon, sa counseling po, marami tayong makakaharap na ganyan. At yung mga problema nila, dumami na, nagsanga-sanga na, pero eventually, kung titingnan mo pala, kung magiging very discerning ka, the Holy Spirit is going to reveal it to you na ang problema niya pala, hindi kasi nagpapatawad o hindi marunong magpatawad. Nakuha nyo? Marami tayong ganyan. Kaya pala laging masama ang loob, may anxiety na, at kung ano-ano ang naranasan sa buhay na quote-unquote parang kamalasan, no?
Although hindi naniniwala doon, pero yung minsan kasi yung palo nakuha nyo yung consequence ng unforgiveness, dumami na sa buhay ng tao. Tapos kung titingnan mo, ang problema lang pala ay unforgiving yung person. At medyo mahirap i-deal kapag yung tao ayaw magpatawad. 'Di ba? Gustong gumaling pero ayaw magpatawad. Gustong mawala yung bigat sa kalooban pero ayaw magpatawad. So ang tanong, paano natin i-deal yung mga taong hindi pa ready or ayaw magpatawad? How are we going to address this? 3 points. Number 1, we have to teach the person about God's forgiveness. Ephesians 4:32. Ayan, pwede niyo pong i-quote yung mga yan. Ano ibig sabihin nito? Tayo, pinatawad tayo ng Panginoong Diyos. And so therefore, dahil pinatawad tayo at yung pagpapatawad sa atin ng Panginoong Diyos ay pre, tayo din naman ay inaasahan, actually inuutusan, ng tayo ay magpatawad din. Nakanyo? Ang Panginoong Diyos, in fact sabi ni Jesus Christ sa panalangin na itinuro niya sa atin, sabi doon, forgive us as we forgive those who have sinned against us, di ba? So yung pagpapatawad ng Diyos actually na matatanggap natin ay nakadepende kung tayo ay marunong din magpatawad. So encourage natin yung tao na ang Diyos ay merong mayamang pagpapatawad na pwede nating tularan. Pangalawa, encourage them to surrender their pain to Christ. Nakuha nyo? Matthew chapter 6 verse 14 to 15. Napin nga natin yan. They sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive their sins, what do you think the Father will do? The Father will not also forgive us. So meaning to say, God's forgiveness actually is based on how we also forgive others. Nakuha nyo? So encourage natin magmula sa dakilang pagpapatawad ng Diyos, sa utos sa atin na magpatawad. Number 3, we have to guide them through prayers of forgiveness and biblical reconciliation. So tayo mismo, encourage natin yung ating counselee na magpatawad. At may mga times na baka ikaw muna encourage mo siya, pag-pray mo siya. Together with the counselee, you will pray the prayer of forgiveness. Pwede mong pag-pray mo na, Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Eventually, pag-pray mo, pinagpipray ko sa si sister o si brother na may problema sa kanyang biyenan, asawa, mga magulang, kapatid, o kaya boss. Nakuha nyo, yun yung mga madalas nakakaaway natin. Hihilingin din natin sa banal na spirito na bibigyan ng kakayahan yung ating counselee na magpatawad at isurrender yung kanyang mga sakit, hirap, pag-aalala o takot o kaya galit sa Panginoong Diyos, Panginoong Jesus. At sa pamamagitan nun, makatagpo ng reconciliation. Niyo po. So una, anong problema natin? The problem of unforgiveness. So how do we address this? Teach the person of God's forgiveness, encourage to surrender their pain to Christ, and guide them through prayers. Ano sabi sa Ephesians 4:32? Sabi doon, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. So ayan yung sinasabi ng Bible. 'Di ba? Tayo ay ni-encourage to forgive and be kind to one another. Actually, whenever we forgive somebody who have hurt us, we are doing kindness to the person. Pero hindi lang sa kanila, actually sa atin din. Mas marami sa atin. Okay, so yun ang una. Pangalawa is the problem of resistance to change. May mga lalapit sa inyo minsan, gustong magpa-counsel, gustong mawala yung problema nila. Kaya lang, hindi sila ready na magbago. In fact, hindi lang ready, kundi sila mismo nire-resist yung pagbabago.
Nyo, may mga ganyang tao. Sila mismo, nire-resist nila. Some people resist changing sinful habits because of comfort. Parang nasanay na sila kasing ganun. O kaya, meron silang takot. Kaya ayaw magbago. O kaya may pride. Bakit ako magbabago? Di ba? Magmumukha akong kawawa. May mga ganun. Halimbawa, ito ang isang halimbawa dyan, ang isang taong halimbawa may addiction sa pornography. Alam niya na yung pornography ay kasalanan. Pero yung tao, hindi siya ready na alisin yung pornography sa kanyang buhay. And that person refuses to take action. Wala siyang ginagawa. At ang tingin niya, kaya ko tong magtagumpayan sa sarili ko lang kahit wala akong pinagsasabihan o wala akong accountability. Nyo? Mahirap yun. Pero isa yun sa mga problem actually that we are facing. Some people will resist change. So how are we going to address this issue? Ito. Number one, we have to emphasize the necessity of transformation in Christ. Kailangan, kapag yung tao halimbawa ayaw niyang nire-resist niya, ayoko magbago kasi nakasanayan ko na to. So, bigyan natin ng emphasis, encourage natin yung tao. Maybe one of the verses that we can lead them to read is Romans chapter 12 verse 2. Diba? Bigyan natin ng emphasis na kailangan natin actually i-desire yung pagbabago. Nyo? Pangalawa, let us encourage the person with regards to accountability, especially kapag yung kasalanan ay kailangan may accountability partner tayo. Ano ito? Halimbawa yung pornography nga. I do not say na i-open nyo to sa lahat ng tao. Hindi to pwedeng ganun. Kasi baka mamaya may open mo sa maling tao, imbis na mapabuti ka, lalo kang napasama. Yung ganung klaseng problema ay pwede mong i-share doon sa mga tao mong pagkakatiwalaan talaga. Siguro yung discipler mo, o kaya ka-accountability person mo, o kaya kaibigan mo na kung saan very much concerned sa iyong pinagdadaanan spiritually. Ganun din yung mga nagre-refuse actually ng change. We have to encourage them to have somebody na magiging accountable sila. Kung halimbawa sa inyo nag-open na as counselor, you can open up yourself. Sabi mo sa kanya, you know what, I can be your accountability partner. At kapag naging accountability partner naman tayo, ang isa sa rule, tayo ay mapagkakatiwalaan when it comes to confidentiality. Nyo? Now, number 3, we have to help them replace sinful habits with godly disciplines. Ang isang bagay kasi, mas mabilis siyang nawawala kapag pinapalitan. The principle of replacement. Nyo? Yung mind natin lalo na, hindi pwede kasi siyang maging idle. No? Yung utak natin, para mabago yung ating yung paraan ng ang takbo ng utak natin, kailangan palitan natin yung mga iniisip natin. Dating marurumi, ngayon papalitan na ng mga bagay na malinis, banal, kaaya-aya, o ng salita ng Panginoon mismo na kung saan makakatulong sa atin. So in that case, we will help the person who is actually refusing to change to somehow develop a spiritual discipline o habit of spiritual discipline. At ano nga yung spiritual discipline? Prayer, Bible study, small group, yan. Prayer and fasting kasama yan. Worship, fellowship, giving, o sharing the gospel, yan. Mga spiritual discipline. Kapag may na-develop kasi tayong spiritual discipline,
yun ang pumapalit dun sa mga bagay na negatibo. So hindi pwedeng may tatanggalin lang tayo tapos wala tayong ipapalit. Dapat may tatanggalin tayo pero may ipapalit tayo. So we will help the person replace sinful habits with godly disciplines or spiritual disciplines. Okay, so yun yung pangalawa. Okay, saan sabi sa Romans chapter 12 verse 2? Let's encourage the person. Ang sabi ng Bible, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Alam niyo, ang isa sa mga mahirap ngayong baguhin, yung habit ng digital addiction. Kailangan may pamalit din tayo dyan. Halimbawa, lalo na yung browse tayo ng Facebook o kung ano pa man, o yung panonood ng Netflix. Taka nyo. Lahat ng bagay na sobra, hindi na maganda. So, anong gagawin natin? Palitan natin ng mga bagong habits. No? Healthy habits. Katulad nito, di ba? Every Wednesday, tayo ay naglalaan ng panahon na makapag-aral. This is actually a spiritual habit. So, we are not conforming longer to the world, no, but we are transforming ourselves by the renewal of our mind. How do we do that? By learning spiritual things or spiritual principles. Okay? So ayan. Pangatlo na problema sa biblical counseling ay kapag yung tao hindi genuine yung kanyang repentance. Anong ibig sabihin nun? May mga counselists na pupunta sa iyo, nalulungkot sila, they regret over their actions, but sometimes they are not truly repentant. Kaya lang sila nalungkot kasi nahuli, natagpuan, nabuking, ganyan. Pero yung totoong pagsisisi na gustong magbago, parang hindi totoo sa kanila. Ang repentance po, hindi lang ito pagiging malungkot o kaya ay pag-iyak. No? Hindi ibig sabihin na umiyak ng isang tao nagsisisi na. Hindi po. Ang totoong pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan at pag-iiba na ng gawi sa buhay. Kung dating ang isang bagay ay okay sa kanya, ngayon hindi na okay. Nalulungkot na siya na gawin yun. Nakuha nyo? Nalulungkot siya hindi dahil sa nahuli, kundi nalulungkot siya kasi mali yung ginagawa niya. Ngayon, may mga lalapit sa inyo na may problema, nakita na nilang problema, kaya lang hindi totoo yung pagsisisi sa kasalanan. At mahirap magbago sa totoo lang yung mga hindi nagsisi sa kanilang kasalanan. So how do we address repentance that are not genuine? Genuine. Okay, number 1, we have to teach the person the difference between worldly sorrow and godly repentance. Nakuha nyo? May tinatawag na worldly sorrow. Ano yung worldly sorrow? Yun yung nalungkot lang. By the way, ang isang halimbawa natin dito, yung isang lalaki o babae na nahuli sa kanyang adultery, halimbawa, humingi nga siya ng sorry, pero dahil lang nahuli. O kaya nalungkot siya kasi naapektuhan yung kanyang asawa, family, o yung kanyang reputasyon, o minsan yung trabaho niya, di ba? So ayun. Ang kailangan nating ituro sa kanila yung godly repentance. Godly repentance. At yung godly repentance is a decision of the heart to turn away from sin. Nakuha nyo? Number 2, we have to call them to confess. Meaning to say, we have to challenge the person to personally confess. When you confess kasi you admit your sin. So admit your sin,
confess it. When you say confess, hindi lang admission, kundi sasabihin mo talaga, halimbawa nagkasala talaga ako, nagawa ko ito, nasaktan ko yung taong yun, mali yun, o kaya kinuha ko ito, hindi ito tama, pagnanakaw ito, something like that. You admit you're wrong and you confess it. Tapos hindi lang confession, you also forsake it, meaning to say, aayawan natin. Nakuha nyo, aayawan natin. I encourage normally sa counseling ko na pag yung tao, naintindihan niya na yung mali yung kanyang ginawa, i-encourage ko siya na humingi ng tawad, aminin ang kanyang kasalanan, humingi ng tawad, ipahayag ang kanyang kasalanan, tapos ayawan ito. And I encourage yung audible na prayer, in-encourage ko na sabihin ng tao na inaamin ko na ako'y nagkasala sa ganito, hindi ito tama, nakasakit ako ng damdamin ng tao, nakasakit ako ng damdamin ng Diyos, at inaayawan ko na ito. Inaayawan ko na rin anumang partisipasyon ko o gawain na ginawa ko na gawain ng kaaway. Yun, sinasabi ko, inaayawan ko na ito, pinaporsake ko na ito. Nakuha nyo? And of course, number 3, hindi lang natin siya hihilingin na i-confess ito, i-forsake, but also we will encourage the person to have an ongoing accountability. Halimbawa nga, ang problema halimbawa ay pornography, nag-open na sa inyo, humingi na ng tawad. Sa follow-up natin, pwede nating sabihin na, okay lang ba brother, sa susunod, or sister, kukumustahin kita pagdating dito. Ano bang plano mo dyan? Alam ba, sinabi niya, ang plano ko, i-delete ko na yung mga pornographic videos ko. Okay? Sige. Next week, okay lang ba? Itatanungin ko sa'yo. Tatanungin kita tungkol dito. So, encourage accountability and ongoing discipleship. By the way, mahirap yun ha. Mahirap mag-open sa isang tao unless na-build nga yung trust. Napag-aralan natin yan nung mga nakalipas na linggo na kailangan ma-build yung trust nung counseling natin para ma-encourage natin siya sa accountability. Nakaya niyo po? Okay, next. 2 Corinthians 7:10. Sabi rito, for godly grief produces repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. Nakaya niyo, yung totoong repentance daw, nagdudulot talaga sa atin ng kaligtasan. Pero yung worldly grief, wala, lungkot lang yun. Kamatayan ang dinudulot. Okay, next challenge that we are going to face when it comes to biblical counseling ay yung tinatawag na spiritual apathy. Pag sinabi natin spiritual apathy, ang ibig sabihin nito, yung tao parang wala na siyang paki. Okay, some believers lack passion for God and struggle with spiritual stagnation. Parang wala na siyang paki, kahit ano lang, kung ano na lang mangyari, na siya, cold na. Nakuha nyo? Ang isang illustration dito, yung isang tao, pwedeng active siya sa church, dati, active na active sa small group, active na active sa Bible study, active na active sa ministry, pero ngayon, wala na siyang gana. Ayaw niya nang umattend ng small group, wala nang gana magbasa ng Bible, ayaw nang mag-pray, hindi na siya interesado sa mga Bible study. Yan ang mga palatandaan ng isang taong merong apathy. Meaning, wala na, dead man na. Wala na, malamig na. Nakuha nyo? At may mga counseling tayo minsan na lalapit sa inyo kasi may problema. Pero when it comes to, pag-pray mo, wala siyang interest mag-pray. O isik mo yung wala siyang interest. So, kapag ganyan yung tao, o dumaan siya sa ganyan, spiritual apathy, maybe God is actually using his or her problem to bring him or her back to God himself. So, how are we going to deal spiritual apathy? Ito po yun. Number 1, encourage the person to rekindle their first love for Christ. Lahat tayo may ganyan. Meron tayong pinagdaanan na
first love. Kung naalala nyo pa, yun yung first time na nakilala nyo si God, tapos sobrang init, ang init-init nyo, di ba? Dati ako nun, parang lagi ako nasa church nun eh. Meron tayong ganyan. Now, encourage natin yung tao. Paano niya ba nakilala ang Panginoon? Maybe tatanungin mo, kailan mo nakilala ang Lord? Paano mo siya nakilala? Kailan yon? Maybe yung mga, yung remembering the past, yung memories niya will be able to rekindle. Ayun, basahin yung Revelation chapter 2 verse 4 to 5 at sabi doon ni God, remember your first love, di ba? Number 2, remember them of the joy that they have experienced with their intimacy with God. Nawa nyo? There is joy actually when you are very intimate with God. Psalm 16 verse 11. And number 3, help them also set spiritual discipline. Kailan ba tayo nagiging fulfilled, feeling fulfilled at masaya? Let me tell you kung kailan yon. When we are filled by the Holy Spirit. And you know what? Kailan yun nangyayari? Kailan tayo na-filled ng Holy Spirit? When we are immersed with the Word of God. Tama nyo? Pag nababasa natin yung salita ng Panginoon, na bubulay-bulay natin yung kanyang mga pangako. And that happens when we meditate on God's Word. And many times, spiritual singing, no? Songs and singing, hymnals, helps. It helps us actually to meditate on the truthfulness of God's Word, on the faithfulness of God's promises. Yun, pwede natin encourage yung tao na why don't you give yourself a time to meditate, to listen to God's Word, or to listen to the music, praise and worship. Naka nyo? Tingnan natin yung sabi sa Revelations. Revelation chapter 2 verse 4 to 5. Ano sabi rito? Sabi ni si Jesus actually nagsabi nito eh. Sa kung ako nagkakamali sa Church of ano nga ba yun? Ephesus ba yun? Anyway, itong sabi, but I have this against you, that you have abandoned the love you have at first. Remember, therefore, from where you have fallen. Repent and do the works you did at first. Pansinin nyo ha, anong sabi ni Jesus doon sa mga mananampalataya na nanlamig? Sabi niya, remember your first love. Remember your first love. Repent from your sins. And do the works you did at first. Ano ibig sabihin nun? Kung ano yung mga ginagawa natin dati, no? Gawin natin. Alalahanin natin kung paano tayo naligtas. Tama nyo? Pagsisihan natin kung ano man ang kasalanan na may ginagawa tayo ngayon. Kadalasan kasi yung mga nagpumipigil sa atin, di ba? Para lalong maging masigla sa pagmamahal natin sa Panginoon. At pangatlo, sabi, gawin daw natin uli yung mga ginagawa natin. At yun nga yung yung spiritual disciplines. Di ba? Yung dati. Kaya ang saya-saya natin. Di ba? Pag kumakanta tayo, sumasaya tayo. So, do the works you did at first. So, yan ang solution kapag yung tao ay merong spiritual apathy, meaning lalamig na, wala nang pakialam. Tutulungan natin siya ma-develop uli yung kanyang dating ginagawa. Maalala yung kanyang kung paano niya inibig at minahal ang Panginoon, kung paano niya na-meet si God. Naka nyo? At pagsisihan ko anong mga kasalanan. In that sense, we will be able to help the person with spiritual apathy. Okay, another challenge that we are going to face when it comes to biblical counseling is the people with fear and anxiety. Ito isa talaga sa mga reason bakit yung mga tao nagpapa-counsel, lalo na pag masyado nang mabigat yung kanilang anxiety.
So how are we going to help those people with fear and anxiety? No? Very complex minsan yung anxiety kasi ang dami pinanggagalingan yan. Pag-aalala, takot. Ang isang halimbawa niyan ay halimbawa yung isang nanay na laging nag-aalala para sa future ng kanyang mga anak, makakapag-aral ba yung mga anak, may kakainan ba sila mamaya, tapos yung mga utang na ipangutang niya sa mga lending. Nakuha nyo? Yung mga pag-aalala na yun, nagdudulot ng mga gabi na walang tulog, sleepless nights, and sometimes panic attacks. At ang nakakatakot actually kapag yung panic attack dumating ng gabi, yung tulog ng lahat nakakatakot. Nakuha nyo? Fear and anxiety cripples many believers. And sometimes, fear and anxiety makes them doubt God's faithfulness. Yan, nagdudulot ito para magduda. Magtanong sila, totoo nga ba yung pangako ni Lord? Totoo kaya yung sinabi niya na ipoprovide niya kami? Yan. Fear and anxiety. Ngayon, how are we going to address fear and anxiety? Tatlo. Number 1, share 1 Peter 5:7. Meaning, teach them how to cast their burdens on Christ. Ang sabi ni Jesus, ni Peter actually, cast your burdens upon Jesus, not upon God, to God, because He cares for us. Pag sinabi daw na cast, bibitawan mo na, hindi mo ito tatalian na katulad ng yoyo. Yung iba kasi, may narinig akong ganitong illustration eh. Pag hinagis daw na gano'n, may tali daw pala parang yoyo, binabalik din. Pag sinabing cast, binigay mo na yung worries mo sa Panginoon, sa Kanya na yun. Wag mo nang Now we have to teach the counselee how to do that. Sometimes it really takes patience. Kasi sasabihin niya, hindi, nag-aalala pa rin ako. Nakanyo. Lalo na kapag yung pag-aalala niya ay naging habit niya na, nakasanayan niya na. Yung iba kasi yung pag-aalala, ginagawang bisyo. So, huwag natin gawing bisyo. Pangalawa, encourage prayer and trust in God's sovereignty. Anong ibig sabihin nun? Tulungan natin na maintindihan ng tao yung isa sa mga attributes ni God. Ano yung attributes ni God? Siya ay sovereign. Pag sinabi natin sovereign, si God ay may control ng lahat ng bagay. Maging yung problema natin. Maniwala kayo sa akin, yung problema natin, kontrola din ng Panginoon. At walang problema na dumadating sa atin na hindi niya alam. So anong kailangan natin gawin? I-encourage natin. Pag naintindihan ng tao na alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin at kontrolado niya ang lahat ng bagay, encourage natin yung tao na magtiwala at ipanalangin. Diba? Philippians 4:6-7. Mamaya babasahin natin. Help them also to meditate on the promises of God. Ano yung mga promises ni God sa atin? Marami yan. Dito papasok yung yung importance ng memory verses. So encourage natin yung tao na mag-memorize ng mga promises ni God. Anong sabi sa Bible? Philippians 4:6. Sabi niya, do not be anxious. Anxious. Yung anxiety, masyadong anxious yung tao. Sabi, do not be anxious about anything. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. May karugtong yan. And the peace of God that passes all understanding will guard your hearts and your mind. Pangako yun. So, ipabasa natin sa kanila to. Tapos sabihin natin, sa palagay mo sinasabi dyan ni God. So, that's what we are going to do. Nakuha nyo? Ang anxiety, actually, tsaka fear, ay nag-uugat yan sa kawalan ng pananampalataya o kakulangan ng pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. So, kailangan natin gawin, paalala natin sa kanila kung sino si God at yung mga pangako niya at tulungan natin i-lead yung tao sa panalangin ng pagtitiwala.
Amen? So ayan, yan yung overcoming fear and anxiety. People with fear and anxiety. Ano pa yung mga challenges? Yung challenge ng, healing from past trauma. Healing from past trauma. By the way, sa pag-aaral namin, yung traumas, yung traumatic experience, if these traumas or traumatic experiences are not overcome, this can become a stronghold. Ano yung stronghold? Pwedeng pwedeng kapitan ng diablo para kontrolin yung buhay ng isang tao. Na akala mo na demon possessed siya, pero actually hindi siya demon possessed. Demonized siya because the person actually is controlled by his past trauma. Nakuha niyo? Anong halimbawa nito? Halimbawa, ang isang babae o isang tao nung bata pa siya ay naabuso siya physically o sexually or pwedeng verbally o mentally abused. Nakuha nyo, yung kanyang abuso nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang puso and so therefore nahihirapan siyang magtiwala sa tao. Nakuha nyo, lalo na kapag yung mga naka-hurt sa kanya in the past ay yung mga taong dapat nagprotekta sa kanila. Kung sino pa yung mga taong dapat na nagprotekta sa kanila, yun pa yung mga taong nang abuso. And so therefore, nakalikha yun sa kanila ng malalim na sugat. And so therefore, ito nga, meron silang mga trauma. So traumatic experiences often leave a deep emotional wounds, and these wounds hinder spiritual growth. Why? Kasi nga, nahirapan silang magtiwala. Dahil nahirapan silang magtiwala sa tao, naapektuhan yung kanilang fellowship, naapektuhan yung kanilang service, paglilingkod sa Panginoon. Nakuha nyo? Even yung kanilang spiritual discipline, naapektuhan din. So, how are we going to help people with past traumas? Ito. Number 1, you have to help the person acknowledge their pain and point them to Jesus as the healer. Kailangan aminin ng tao na sila ay nasaktan, pero hindi lang sila nasaktan, kundi dadalhin natin sila kay Jesus kasi si Jesus kaya siyang i-heal, kaya siyang pagalingin. Number 2, encourage biblical lament and processing grief. Alam nyo, ang Psalms ay napakagandang mga awit actually. Especially if you have unspoken pains in yourselves, emotional pains, I encourage you to read through the book of Psalms and identify with people who have written the book of Psalms. Mas i-express nyo yung inyong sarili. No? Nagawa ko na yan sa aking sarili actually. I was able to express more of myself when I read the book of Psalms. So encourage biblical lament and processing grief. Alam nyo yung mga tao na dumaan sa trauma, magandang ma-debrief sila o matulungan natin sila na ma-process yung kanilang mga pinagdaanan. At by the way, bibigyan ko na kayo ng warn. Yung may mga past traumas, hindi ito isang session lang, magaling na sila, hindi ganun. Minsan marami itong meetings, maraming sessions. Kasi you are helping the person process the grief, the pain, the traumas. Naka nyo? By the way, nang umattend ako ng isang training ng yung mga traumas. Ang traumas kasi pwedeng hindi ikaw ang first hand subject doon sa trauma. Pero maaring ikaw ay witness. Halimbawa, naka-witness ka ng patayan, naka-witness ka halimbawa ng disgrasya, o kaya naka-witness ka ng dilubyo, whatever. Maaring nagdulot yun ng trauma sa isang tao. Ngayon yung taong yun, para mag-heal siya, ang unang mga hakbang actually, para ma-heal ang isang tao sa kanyang past traumas, ay i-encourage mo siya na
ma-process niya yun. Paano ma-process? Pinag-uusapan. So, pinagkikwento siya. Anong naramdaman mo nung time na yun? Anong nakita mo? Tapos, anong naramdaman mo? Anong naisip mo? Anong ginawa mo? So, through that, yung mga tanong na yun, yung tao, pinag-share natin. Kasi habang nag-share siya, na po-process na yun, tapos yung utak kasi natin, parang may ano yan may mga cabinets yan na kung saan ang ginagawa ng utak natin, nilalagay siya doon sa mga cabinet na kung saan na-manage na natin mentally, emotionally and mentally. Nakuha nyo? And so therefore, nanunumbalik yung mental health ng tao. So kailangan talaga siyang kailangan siyang pag-usapan. At by the way, kapag yung isang tao pala ay nasa trauma, halimbawa within 24 hours ka-experience ng trauma, ini-encourage natin na yung tao ay makapagpahinga. So, ma-process muna, ma-debrief, tapos makapagpahinga. So, dinidiscourage natin na uminom ng mga caffeinated drinks like brewed coffee, lahat ng klaseng kape, dinidiscourage din natin kahit ng tea, kasi may mga tea na may caffeine, dinidiscourage natin ng mga drinks or even alcoholic drinks, nakuha nyo. Ini-encourage natin yung tao na pag-usapan yung kanyang naramdaman, yung kanyang naisip, yung kanyang kung ano man yung kanyang naranasan. Tapos in-encourage natin yung tao na makatulog siya ng maayos. Kasi pag ang tao nakakatulog ng maayos, yung mental health niya ay umiigi. Pero kapag yung tao walang tulog, nahihibang. Totoo yun, nahihibang. Nakakahibang ang walang tulog, lalo na pag dire-diretso. Halimbawa, 3 araw ka dire-diretso, wala kang tulog. Yung tao nahihibang talaga siya. So, kailangan natin yun. Pangatlo, walk with them patiently through the healing process. Ano ibig sabihin niya? Sabi ko nga sa inyo, hindi ito isahang session. Minsan, maraming beses ito. Bibigyan ko na kayo ng warning. Minsan, paulit-ulit siya, na pag hindi ka aware, mawi-aware off ka, ikaw maiinis na. Nakuha nyo? By the way, tayo din palang mga counselors, hindi tayo pwedeng ma-overload din. Nakuha nyo? Yung tuloy-tuloy kasi ang totoo niyan, yung sinishare sa atin ng mga counselists natin, those are emotions. And sometimes it really affects us. So, kapag tayo halimbawa, parang lagi na nating iniisip yun, binabagabag na rin tayo, maghanap na rin tayo ng taong makakausap natin at mapagsasabihan kung ano yung mga pumapasok sa isip natin. Nakuha niyo? So, hindi pwedeng tayo lang. Dapat may outlet din tayo. Okay? Sasabihin lang natin yung iniisip natin na hindi na sasabihin yung buhay ng ibang tao. Nakuha niyo? Okay, so patiently walk through with the person for the healing process. Nakuha niyo? Okay. So, ayan po. Ano sabi sa Bible? Psalms 147 verse 3. May promise si God. Sabi doon, He heals the broken-hearted and binds up their wound. Pero mo, si God pala mismo, no? May promise siya at nangako siya, I'm going to heal you. At ang picture pa is actually, He's going to bind up the wounds. Kung may sugat ka, He will not let it open. Kasi kapag ang sugat 'di ba naka-open, siya? Naka-open din yan sa mga mikrobyo. Sabi ni Lord, no, I'm going to bind that wound. I want to heal that and I want to bind up your wounds. Okay? So, yan yung pang-6. Ano yung pang-7 na challenges sa biblical counseling? Ito, medyo matindi to. Dealing with guilt and shame. Some believers, they will come to you because they have a lingering guilt from the past sins. Nakuha nyo?
may mga nagawa silang kasalanan sa nakalipas na panahon sa kanilang buhay. Kaya lang, hindi pa sila sigurado kung napatawad na sila dito. So, they are struggling actually from their guilt and past sins even if they have repented already. May mga ganyang tao eh. Nagsisi na sila, humingi na sila ng tawad, pero binabagabag pa rin sila ng kalooban nila. At kadalasan, sa bagay na ito, ang demonyo nandun. Binubulungan ng demonyo. Ang guilt kasi at shame ay isa sa mga tactics ni Satan para immobilize yung maging immobilized yung tao, meaning hindi makagalaw, no? Kasi nga naman pag lagi mong iniisip yung kasalanan mo noon, ayaw mo nang kumilos kasi, di ba? Nahihiya ka na lagi. Pag mahihiyain ka tapos may guilt ka lagi, how can you be very effective to ministering to other people, right? Ayan. Halimbawa, ang isang halimbawa nito yung halimbawa may nagpa-counsel ba sa akin? Yeah, halimbawa yung taong nagpa-abort, no? Nagpa-abort. Yung girlfriend niya, siya pang nag-encourage na ipa-abort yung kanilang anak. Na-abort, matagal na nangyari, kaya lang hanggang ngayon, nararamdaman pa rin niya, kinukonsensya siya, kinukundi na siya ng kanyang kalooban. Kahit alam niya na hiningi na ng tawad sa Panginoon at pinatawad na siya ng Panginoon. Pero may mga ganun talaga. Lalo na yung mga ganung klaseng problema. Nakuha nyo? So how are we going to help the person with guilt and shame? Ito yun. How to address it. Number one, we have to remind them that they are completely atoned or redeemed by Jesus. Pag sinabi natin atonement, redemption yan. Paalala natin, Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation for those who are in the Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi binayaran ng Panginoon lahat ng kasalanan natin. At ano yung binayaran niya? Past, present, and future. So paalala natin sa tao. O, alam mo kapatid, alam ko na yung ginawa mo ay hindi siya talaga maganda. Pero kung ikaw ay sincero, totoo kang lumapit sa Panginoon, pati yun, dinamay na ng Panginoon, pinatawad ka na. Teach them to embrace their new identity in Christ. Ano ba tayo? Ano bang tingin sa atin ni Christ? Ang new identity natin, tayo ay mga saint na, mga banal na tayo. 2 Corinthians 5:17, we are a new creation. Diba? For those who are in Christ, they are now a new creation. Number 3, encourage them to confess and walk in the grace of God. Meaning, pwedeng i-lead mo siya uli sa prayer, admit, confess, and forsake. Admit, admit? Aminin niya yung kasalanan niya, confess, ipahayag niya audibly, tapos forsake, ayawan niya na ito. Yung pag-ayaw, kailangan sabihin din. In-encourage ko talaga na gawin yan para naririnig niya yung kanyang sarili, pero hindi lang yon, na naririnig din ng mga masasamang spirito. Kasi ang masamang spirito hindi naman nakakabasa ng isip eh. So mas magandang marinig nila, ay pino-forsake na kami, pino-forsake na yung gawa na namin na ginawa niya dati. Tapa niya. So yan. By doing that, we will be able to encourage the person to overcome guilt and shame. Yun yung pang-7. Ano ang sabi ng Bible? Yan. Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Ano ibig sabihin yan? Kapag na kay Jesus ka daw, hindi ka na ikukundina. Sino hindi magkukundina sa'yo? Si God. Bakit? Kasi nga, na kay Jesus ka. Lahat ng kasalanan natin, binayaran na ni Jesus. Okay? So, okay. Ngayon, pumunta na tayo sa number 8. Yan.
Number 8 challenge when it comes to biblical counseling is the challenge of dealing with relational conflicts. Relational conflicts. Bakit kailangan ma-deal natin ito? Because broken relationship causes emotional distress and division in the church. Pero not only in the church, also in the family or even in a small group. Naranasan niyo na ba yun? Meron kayong dalawang member ng small group, tapos nag-aaway sila. Di ba apektado yung buong grupo dahil dun sa dalawang yun? Ayan, yun ang isa sa mga challenges. That's why we really have to deal with the relational conflict. Ganun din sa sa family. Kailangan ma-deal yung relational conflict between spouses kasi ang nakataya dito yung pamilya pag hindi na ayos. Halimbawa, hindi nagkapatawaran dahil sobrang bigat na ng problema. Ano na, tawag nito? Paghiwalayan na, wala na. Finish na tayo, finish na yung mga anak. So that's why we really have to help them with their conflicts. Nakuha nyo? Now, how are we going to address that? Number 1, teach biblical conflict resolution. By the way, ang next topics, pag-uusapan po natin, next course na pag-uusapan natin ay yung resolving conflict naman. Okay? How to resolve conflict. Yan po ang itatopic natin next week. Siguro mga 3 sessions din yan. Let's see. No? Tingnan natin kung gaano ka. Pero we will have to teach biblical conflict resolution. Ano po? Ano yung sa Matthew chapter 18 verse 15 to 17? Naalala yung sabi ni Jesus? Pag may merong ka raw i-offer sa altar, tapos may naalala kang may galit sa'yo, o kaya galit ka. Dalawa yun magkaibang talata. Iwanan mo muna yung i-offer mo. Makipagkasundo ka dun sa tao. That's biblical conflict resolution. Encourage humility and reconciliation. Magpakumbaba tayo. And guide them to seek peace and unity. Anong sabi sa Bible? Romans 12:18. Sabi niya, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Romans 12:18. Ini-encourage natin na lahat ng tao, sabi ni Paul, ay mamuhay kayo ng may kapayapaan sa lahat ng tao. Amen. So, we will encourage the person to resolve conflict with other person because we value relationship. Amen. We value relationship. Sabi ni God, dalawa lang ang pinakamahalagang utos, di ba? Love the Lord with all your heart, mind, soul, and strength. And love your neighbor as yourself. Amen. Last verse, Psalms 147 verse 3. Anong promise ni God sa atin? He heals the brokenhearted and He binds up their wounds. Alam nyo, napakaganda ng biblical counseling ministry because this ministry actually is an opportunity to help other people heal, to help other people bind up their wounds. And sometimes, wounds that are coming from emotional wounds. Nakuha niyo? At yung biblical counseling, tayo actually as mga discipler, mga leaders ng small group, we really have to up-level our yung husay natin, nakuha niyo yung skill natin. We have to up-level that when it comes to counseling. So how do you up-level your counseling? Encouragement ko sa inyo, start applying what you have learned. Nakanya, i-apply nyo na. Okay? Sa simula,
talagang gano'n sa simula, hindi pa naman tayo magaling mahusay na mahusay. Pero pag pinapractice mo na yan, huhusay ka din. In fact, the Holy Spirit, which is our helper, is going to help us. Nako nyo. And I tell you, you will feel happy. Especially when you see people being reconciled with other people, with their loved ones, di ba? If you see other people are growing now in faith, in their walk with the Lord. Amen? So, an opportunity to heal the brokenhearted and bind up their wounds. Amen po ba?